sa kakatauhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsugid sa matuod, kadagan sa panghita po. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, adlaw karong Martes pitsasay sa buwan sa Mayo tuig 2025. Ako si Maluy Nocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. Ubanimi hangtod sa alas 9 karong buntagas tong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Samtang nagpaabot ta attorney sa ato ang latest weather update at sang ipadangat ang ato ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Raymond leads survey for mayoral race. Sa Super Balita, Garcia labaw sa survey sa pagkamayor. Sa The Freeman, Gwen rallies behind BBM during One Cebu People's Rally. Sa Banat News, dili tinuod nga May 10 ang eleksyon. COMELEC na alarma sa advisory sa SOCMED. Sa Philippine Daily Inquirer, new rules set for PUV drivers after crashes. Sa The Philippine Star, 2 junket operators received ransom according to the PNP. Sa Manila Bulletin, DOTR to fix broken road safety system. Ug sa Tempo, Little Girl's Final Goodbye. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa among pagbalik ang maipadangat kaninyo mga balita nga nahipos sa atong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs team. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Kaiba sa mga politiko, matagal nang ginagawa ni Ariel Querubin ang ipaglaban tayo. Kahit sariling buhay inaalay. Ngayon, iba ang laban. Pero tuloy ang misyon ni Ariel Querubin, ang ipaglaban tayo. Kung medalya ang sukatan at hindi pera, si Ariel Querubin ang ating bayani na karapat-dapat sa Senado. Pag may Ariel Querubin sa Senado, may bayani tayo sigurado.
Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Nagunas tong mga balita karong buntag, ang kapulisan sa Central Visayas naka full alert na subay sa nagkaduol nga national ug local elections karong Lunes. Tanang personnel gimanduan nga mag-standby sa ilang police stations, samtang quick reaction teams ug reactionary standby support forces andam na usab sa PRO 7. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sukad nitong Mayo 3, 2025, gisaka na sa Police Regional Office sa nagilang alert status ikan sa normal nga to sa full alert aron pagsiguro sa luwas nga eleksyon sa Tibok Central Visayas. Si Police Brigadier General Rodrigo Maranan, hepe sa PRO 7, gihimugatan ang kamahinungdanon sa hiniusang aksyon ning labing dako nga kalihukan nga mao ang piniliay. Mato ni Maranan nga ang ilang nga kaandam subay sa pagigalayon sa Commission on Election o sa Armadong Kusog sa Pilipinas ug ubang ahinsya sa gobyerno. Subay nini nakaandam na ang tanang security unit sa PRO 7 nga naglangkob sa Reactionary Standby Support Force kun RSSF ug Quick Reaction Team nga ipakatap sa mga key area sa Central Visayas. Ang joint operation tumong nini aron pagpugong sa posibleng election-related violence o pag-maintain sa public trust sa electoral process. Giawhag sa PRO 7 ng publiko nga magpabiling kalma ug report ang mga kadudahan nga kalihukan sa nagtagsa-tagsa ka mga dapit ug amagan ang tinugyanan sa balaod ning nakaduol na ang eleksyon. Sa dakbayan sa Sugbo, ang Cebu City Police Office may pahigayon sa kadapusang City Joint Security Control Center sa pagpangulo sa Commission on Election pinagi na Attorney Ferdinand Guilde, ang election officer sa 2nd District sa siyudad sa Sugbo ug Mr. Ambungan Abiliar, ang election officer sa unang distrito sa Dakbayan ug Police Colonel Enrico Figueroa, ang hepe sa kapulisan sa siyudad ug ubang ahinsya sa gobyerno. Ato silang meeting ilang natuki ang deployment sa mga police personnel o mga sundalo sa mga barangay alang sa national ug local election. Ang ilang primary focus mao ang pagsiguro nga mahatagan og seguridad ng mga botante nga gawas nun sila nga makapili kung kinsa ang ilang kandidato ug hatagan sa seguridad ang integridad sa electoral process. Masugtan pa nila ang security sa Dakbayan Sugbo inig Kamayo 11, 2025 ning gitakdang ipanghatod na ang mga automated counting machines kun ACM sa matag tunghaan sa Dakbayan sa Sugbo. Daghang police personnel ang gitahasan nga mo escort sa mga magtutudlo aron luwas nga makaabot ang mao nga mga makina sa matag voting place. Gipasalig sa CCPO nga andam sila nga moresponde sa mga reklamong ipaabot sila nga buhatan kung doon mga insidente sa 80 ka mga barangay sa siyudad sa Sugbo. Arnold Bustamante, CCT News. Bongbong Marcos Jr. niauhag sa mga Sugboanon nga likayan ang mga senador nga mubabag sa tinguha sa administrasyon. Gisuportaan usab ni Marcos ang mga kaalyado ilabi na ang mga sakop sa One Cebu Party. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Ning katapusang simana sa pagpangampanya, tuyo mibalik sa Subo si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. alang sa One Cebu People's Rally nga gipaygayon sa lungsod sa Dumanhog. Giawag niya ang mga Subuanon sa pagpamutar sa mga senador ilabi na siya mga kaalyado o busa alyansa
para sa bagong Pilipinas. Sumapa ni Marcos Jr. nga kinahanglanon ang maong mga senador aron mutabang sa pagpatuman sa dugang pa mga lakang ubos ning kasamtangang administrasyon. Maong hayang likayan usab ang ubang mga senador nga pulos la mga personal nga interes ang ipatigbabaw. Kung ang senador na maihahalal natin, na maihahalal sa eleksyon ay kontra sa administrasyon, ang magiging problema, haharangin lahat ng gustong gawin ng administrasyon. Kaya't wag po tayo mapunta ron. Patunayan natin na hindi lamang sa taong bayan tayo'y nagkakaisa. Gilausab ni Marcos Jr. ang mga pagpaningkamot sa local government units aron mulambo pa ang Sugbo. Usa na nini mao ang economic performance sa Sugbo nga misaka ngadto sa 5.7%, mao niabot na sa 97.1% ang employment rate. Tungod usab kini sa mga investment programs nga makapaagdi usab sa matag usa. Umangat ng 5.7% ang ekonomiya dito sa Cebu dahil sa mga programa na nagiging nais ng mga negosyante, yung mga investor, naghahanap yan ng kung saan nila dadalhin ang kanilang mga planta, kung saan nila dadalhin ang kanilang mga negosyo. Duha ka semana ang nakalabay, nakigsabot si Marcos Jr. sa mga gobernador sa Visayas aron pagpatuman sa tag 20 pesos kada kilong bugas. Giangko niya nga gigamit ang sistema nga sama sa Sugbo Merkadong Barato diin adunay ipakita nga pagpamatuod ang usa ka beneficiary aron makapalit og baratong bugas. Pinayap po namin, hiningi namin kay Gov. Gwen, nagmagandang loob naman si Gov. Gwen na binigay sa amin. Siyempre, iba yung probinsya, iba yung national, pero konting pagbabago lang. At yun na ang gagamitin natin. Pagkiawag ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia ang mga Sugbuanon nga kumahimo tahuron mismo ang presidente. Ilabi na nga gipatuman matud pa ang naimong sad siya pagpangampanya nga mao ang baratong bugas. Dili kita gusto gubot. Mahimo ba? Sama sa pagpangga ninyo kanako. Sama sa inyong pagsuporta ni Gwen Garcia, inyo usab suportahan sa makanunayon ang atong Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ana sa One Cebu People's Rally ang pipila ka masakop sa alyansa sa Bagong Pilipinas. Sama na lang ni Senatorial Candidate Benhur Abalos o Cavite Representative Lani Mercado Revilla isip Representative usab ni Senatorial Candidate Bong Revilla. Puro malusab nga gipakita ni Marcos Jr. ang suporta nga iyang mahatag ngadto kang Gobernador Garcia og sa iyang slate sa partidong One Cebu. Kini aron pagpamatuod sa nahimong ligong suporta pinagi sa naangkong panaghiusa. Gian Navarro, CCTN News. Sa laing bahin, abli na ang laing Super Family Health Center sa Cebu City Government nga naimutang sa Barangay Labangon, dakbayan sa Sugbo. Tinguha karon nga mapunan pa ang mga staff aron maatiman ang uban pa mga pasyente. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Felerca. Gitunol na ngadto sa Cebu City Government ang Super Family Health Center gikan sa Department of Health nga himutang sa Barangay Labangon ning syudad sa Sugbo. Sama sa una niyang branch didto sa Barangay Apas, kumpleto hinuon ang mga pasilidad sa sulod aron matabangan ang mga adunay gihambing balatian. Adunay mga laboratory services gikan sa X-ray, paanakan, dental care, ECG, apil na ang mental health support. Migahin mismo ang Department of Health og 10 million pesos nga pondo aron katukuran sa maong mga health centers. Maong nakita ni Mayor Raymond Alvin Garcia nga posible pa kining mapunan sa uban pang mga barangay sa syudad. Kini aron mas mapadali na ang serbisyong medikal gikan mismo sa gobyerno. And we will continuously be trying to find more areas nga ato mabutangan og Super Family Health Center kay para it will be closer to the people. Gi-operate mismo sa Cebu City Government ang mong pasilidad aron makaatiman sa mga pasyente, ilabi na gyud kadtong gikan sa lagyong dapit. Mahimong mapahimuslan sa mga pasyente ang mong serbisyo gamit ang ilang PhilHealth. And we will continuously be trying to find more areas nga ato mabutangan og Super Family Health Center kay para it will be closer to the people. Gitinguha hinuon sa Cebu City Government nga makakuha og dugang pang mga staff inighuman sa eleksyon. Sanglit mag-agad lamang sila sa mamahimong gidaghanon sa pasyente, ang mga staff nga gikinahanglan gikan sa mga doktor, nurse ug uban pa. So
we all fit in line with the volume of the utilization of the entire facility. Kuan lang siya, it's custom-made ang atong operations based on the DOH licensing. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Sa pagpadayon sa itong mga balita, kampo nilang Cebu Governor Gwen Garcia natingala sa paspas nga pagluwat og preventive suspension order sa ombudsman bahin sa giatubang nga reklamo. Nagpabilin hinuon ang ilang duda nga na misinform lang si Ombudsman Samuel Martires kabahin sa maong isyu. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Gikatingalahan sa kampo nilang Cebu Governor Gwendolyn Garcia ang dalim pagduso hangtod pagluwat sa desisyon sa reklamong giatubang niya sa ombudsman. Nadawat nila nitong Biyernes ang mismong kopya sa preventive suspension order kang Garcia gikan sa ombudsman inubanan sa affidavit gigiduso ni Moises Garcia de Parini. May kalabutan kini sa isyu sa pagkubkub sa balas sa Mananga River diin. Desiltation lang ang gibuhat sa maong sapa, sigon pa sa mga abogado. Sukway usab sa nimong reklamo ni De Parini sa gingong quarrying sa maong sapa ato sa nasinating huwaw sa miaging tuig. Hinuon gihatagan sila og higayon sa ombudsman nga makaduso og counter affidavit aron makadepensa. Giduso among reklamo nitong April 21 sa kauluhan hangtod nga gipagawas ang desisyon nitong April 28 inubanan sa giumol nga special team. If you remember, I think in one of my speeches, I said, that is so puzzling. How could we be quarrying when we were desilting? That's in the permit. The order was already drafted on Wednesday. Thursday, the ombudsman signed. Monday, the order without the attached complaints, without us knowing that there was indeed a criminal case, because this was all for an administrative case. The order was for an administrative case. Gitatong sa Di Garcia nga wala siya nagbagay sa dihang kongresista pa siya, diin giisyuhan usab siya og dismissal order natong 2018 tungod sa Balili Properties. Ang makapatangtang lang hinuon niya ng panahon mao ang mismong kongreso diin kinalan pambutaran sa iya mga kaubanan. Apan wagid kini nahitabo hangtod nga nahuman ang termino isip 3rd District Representative sa probinsya. Duda usab sa opisyal nga na-misinform lang si Ombudsman Samuel Martires sa maong reklamo. They can blacken your name as much as they can with all of their lies and all of their fabrications, but eventually truth and justice will prevail. Count on it, because I've lived through it. Samtang nagpaabot pa sa ilahang pagpaklaro gikan sa Department of Interior and Local Government bahin sa iyang gidangatan magpabilin noon si Garcia sa pwesto. Sa laing bahin, subling gitataw ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia so sa ka-interview nga kinanglanon ng pagtugot gikan kanila kung isuspenso man sa ombudsman ang opisyal. Gawas lang kung adunay kasong graft and corruption diin may mong ipatuman ng mando diha dayon. Gian Navarro, CCTN News. Sa atong katapusang balita, duha ka sunog miulbo sa dakbayan sa Lapu-Lapu sa katindahan ng naugdaw pagabuntag samtang pagkahapon o sa kapanimalay usab ang nasunog. Mga detalye sa report ni Crystal Joy Felerca. Naugdaw ang usa ka tindahan nga namaligya og lugaw sa merkado sa dakbayan sa Lapu-Lapu human miulbo ang usa ka sunog pasado alas 4 sa kadlawon kagahapong adlaw. Matud ni FO3 Jopet Ubinia, ang fire investigator nga narespondihan kini pagka alas 4:51. Paglabay sa 13 minutos, nakontrolar ang maong sunog ug hingpit kining napawong pagka alas 5:18 sa kadlawon. Atol sa mong insidente, andam na unta nga mamaligya ang maong lugawan tungod kay sigon pa si investigador nga alas 5 sa kadlawon nahuman na sa pagluto ang tag-iya niini. Kuryente mo'y usa sa posibleng hinungdan nga gitan-aw karon sa kabumbiruan. Witness po niya sa wala pa ang sunog, gapitik-pitik na sa may tapok. Wasa niya agin kuryente padung sa poste. Ang maong sunog nagbilin og 72,000 pesos nga danyos.
Samtang pagkalauna sa hapon kagahapong adlaw, naangol ang malagtiayon nga tag-iya sa panimay nga diriyot na sunog sa Barangay Basak, Lapu-Lapu City. Nadawat sa Lapu-Lapu City Fire District ang maong alarma pagkaalauna 22 ug narespondehan kini pagkaalauna 27. Paglabay sa 5 ka minutos, hingpit nang napaong ang maong sunog. Matod ni FO1 Vincent Ray Reyes, ang fire investigator, nga dito nagsugod sa second floor sa maong panimay ang maong sunog. Ni anang higayuna, ang pamilya na ni Udto sa dihang kalit kining nakadungog og piti gikan sa ikaduhang andana. Ilang gitan-aw. Ang tanaw nila itong na ang buwan, tanang second floor. Mo to nga gawas nila yung mga anak, dali din sila og sud sa sabling og tubig sa second floor. Mo to nga hinungdan nga na injured nila. Nakaangkon og first degree burn ang bana sa iyang tuo nga kamot, samtang nakaangkon og samad sa iyang tiil ang asawa. Sa 3 ka kwarto sa second floor usa niini ang na totally damaged, samtang ang 2 ka kwarto parehong mga partially damaged. Suma sa fire investigator nga ang gisaksak nga charger ug ang aircon sa kwarto kung asa nagikan ang mong sunog mo'y gitanaw karon nga hinungdan sa kabombiruan. Ang mong sunog nagbilin og 75,000 pesos nga danyos. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Mao gito mga balita nga nahipos tong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Ug inyo katong nakita kagahapon sa mga balita sa Sairi 47. Unya attorney. Piki naman. Piki na sa oras, so break lang sa ta partner, di na to angon. Okay. Okay. Balik mi sa pipila ka mga pahinomdom, human sa pipila ka pahinomdom, please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Kaiba sa mga politiko, matagal nang ginagawa ni Ariel Querubin ang ipaglaban tayo. Kahit sariling buhay, inaalay. Ngayon, iba ang laban. Pero tuloy ang misyon ni Ariel Querubin, ang ipaglaban tayo. Kung medalya ang sukatan at hindi pera, si Ariel Querubin ang ating bayani na karapat-dapat sa Senado. Pag may Ariel Querubin sa Senado, may bayani tayo sigurado. Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. I believe with all my heart that the Lord is allowing us to understand that He's the one who are extending this life and we have to really take care of our body. Yes. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Every day, pagising mo, iisip ko kung ilang taon na lang yung katagal ko, yung ganun. This is your path to a new start. Ozone Med Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan. Ihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Action Files.
base sa talaan sa Police Regional Office 7. Makakasuhin padayong gisubay at taganong katinawan, pinahagid ning maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. Para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, that transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Maayong buntag Pinoy, maayong buntag
Balik sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Nya karon sa ato ang wa tay paghisgot-hisgot lang sa karon partner kay duna tay mga canceled kay na ay mga espesyal nga bisita karong buntaga dinhi sa tong studio. Oh, cancel ato sad ning iusab lang atong regular programming kay syempre nagkaduol ang piniliay. So matag karon og unya since last week no, doon na tay mga nadawat diri ng hapit mga bisita nga mopahibaw sad sa ilahang mga plataporma. So karon not just one and not just two but ubay-ubay gayud kabuok ato mga bisita karong buntaga atong sugdan sila pagpaila aron kakita sad mo sila mga beauty diri dapita na diri atong kauban konsehal Titing Biton. Maayong buntag Cons. Hi, good morning. Maayong buntag tanan sa atong mga subscribers sa CCTN. Kini day inyong alagad Titing Biton, konsehal sa Barangay Lahug, sa kaduhan ng termino. O 15 katuig nang nangalagad sa pinakadako ng barangay sa Norte Distrito. And then we also have with us this morning Councilor Mayan Agipo. Mayong buntag sa tanan sa atong mga viewers and watchers all over the world. Kini day si Mayan Agipo kasamtangang konsehala sa Barangay Hipodromo ug kanhi na presidente sa tanang LGBTQIA+ Federation sa 80 ka barangay ug ang gitawag nga manukera ng bayan during pandemic time. Okay, and then sa tapad ni attorney, nilang ko ni-introduce si attorney kay dim name lang sa atong Miss Medellin. Oh, kana ato nang sisihon rong taon-taon. Atong sunod nga ipaila-ila si Councilor Jessica Resh. Maayong fresh kong buntag kaninyong tanan sa tanan nga nagtan-aw karong adlaw ug labi pa jud asa ni kuto mo abot no. Maayong buntag kaninyo. Kani diay si Jessica Potana Resh, number 30 sa balota, ug walay laing fresh sa among pamilya sa Partido Barug Bag-ong Subo Team Rama. Grabe. Dito with matching number. Shout out na to. Shout out. Kompleto na. Unya kauban sab nato karong buntaga ang dili kay ko tantong kaila ani murag nagpuol naman lang may ani niya do. Di mo paybaw lang ko kay ang korbe ako dire. Batch na ako kani adto SK, batch ad may kapitan. So murag naanad na kay minamong duha. Nya kinugos rin ako iyang anak. So full disclosure before we ask the questions. Kauban nato karong buntaga kapitan, kasamtangan ug karon mapapili pagka-konsehal Rex Milan. May buntag Cons. May buntag ninyo attorney. Mamalo, good morning. Kangilo. And may buntag kaninyong tanan naman sa tingugod og live tibok kalibutan no. Kini si Rex Idol Milan, kasamtangang barangay kapitan sa Barangay Kalubihan, 29 years in service na no. Nagpapili dinhi sa Norte Distrito. Basta Milan. Basta Milan. Na-memorize na lang nilang tanan. Sige, so kinsa mong una i-cross-examine attorney? Grabe sa dalang cross-examine partner pero mayo salamat kay nakakuan sila dire nakahapit sila sa ato karon niya. I'm sure ato mga viewers partner gusto ni makadungog kung unsay ilang ma-offer to the table. Karon nga ilang gipresentar ang ilang mga kaugalingon karong may isip pagpapili karong May 12. Lunes na. Ambot ang kulbaan na ba ni sila or kulbaan pila naman lang ka adlaw? Ubay na lang gyud. Unom na lang no. Sure lang paad. Sure. So arita kang cons dating sa magsugod sir. Unsa man ang imuhang madalit sa mga Subuanon sir? Daghang salamat attorney niya. May buntag pag-usab ug nimo kap malo ug kanatong tanan. Ako lang nga kining 15 katuig na kong pagpangalagad o eksperyensya, isip ko sa kabarangay konsehal, ako na siyang dalhon, palapdan sa ato ang dakbayan sa Sugbo. Labaw sa tanan, nga kung matagaan taghigayunan, ato giningkoptan ang Barangay Affairs Program. No? At ang mga kalihukan sa barangay, aron nga mas ma-integrate pa ug mapukaw pa ni ang daghan kay mga programa nga usahay, dili na mga tagan og pagtagad, kay tungod ang atuang mga barangay malimitahan man sa pundo. Muna si Mayor Mike Rama, doon na siya programa nga muhatag siya og financial subsidy matag barangay ang hinaot ta puhon magpadayon na ug maabot ta diha puhon kita niya mo facilitate niya na karon daghan pag mga programa nga matagan og prioridad mahinungdanong programa nga matuman ug madalit sa tagsa-tagsa ka barangay nga mapahimuslan pud sa tanang katawan. Isip sa gikan pila ka katuig isip 15 katuig 15 katuig sa barangay so kahibaw jud ka sa mga problema sad sa grassroots
level cap Tinuod. future cons. Tinuod na attorney, kami mga barangay officials, kami tanan, gikan gyud mi diha. Sayod nami, sinati na kanamo mga suliran, matag barangay. So kung doon naman galit ay programang ipadalit, sigurado gyud ta na kining programa mapuslan gyud is mga katawhan. Okay, arita ni Councilor Mayan Agipo kay nakun kuan baka nagwonder ba ka unsa man ang manok. What's manokera na may kabugera pero nasa manokera. Tugaok siguro siya. Sa man ka nang mo ana banig manok di sad siguro. Ngano man ako unsa man sad ang ato ang madalit no, and this is one of the sectors nga para nako very crucial karong mga panahon na kay iyang kuan pod role is dako siya gi-represent sa in terms of LGBTQIA. Unsa man ato ang matanyag sa North District Cons. Salamat kayo sa pangutana, ma'am, no, og sa kahigayunan nga atong ma-express pod sa ato ang mga katawhan diri sa damo gitay viewers all over the world, no. Isip pinakaunang trans woman nga gipadagan karon ni Mayor Mike Rama, and in the history of Cebu City politics dako jud kaayo ni akong gibit-bit karon nga corona o krusada. Number one, prior to the suspension of Mayor Mike Rama, actually aduna nag-budget nga gisulti sa amo ang sektor nga tagaan kami 50 million para makahimo kami 3-story building wherein dito na i-integrate ang tanang kalihukan o mga aktibidades for our sector, ang LGBTQIA. But sad to say, pag suspend ni Mayor Mike Rama, naputol ginatanan tungod sa kolor sa politika. Niya si Mayan Agipo isip graduado sa kursong Psychology and Manager for 20 years. Ang ako yung gusto yung mahitabo ning ato ang dakbayan is ang trabaho. Tagaan yun natong prioridad ang katawhan. Kaya as we go along with the 46 ka mga barangays, ang syagit manggod sa katawhan trabaho. No? And di nato na ikadinay nga kung adunay daghang trabaho or adunay trabaho ang mga katawhan, mas malasen manggod ang kriminalidad. No? It follows good. Yeah, isip manager for 20 years, mao na nga ang ako ag yung pagtan-aw ubay-ubay naman sa tagnahatag nga trabaho like sa Barangay Tejero, Hipodromo, Mabolo, and ako taning is spread all over 80 barangays. Kaya kung ma-electa, di lang kay 46 lang, 80 ka barangay magid ato makuptan, no? Nya ka na manukera ng bayan, ingon silang sabongera ba daw ko. Ito ko kabaw sabong, no? But during pandemic time, manggod, kung nakahinumdum ang mga katawhan nga adunay mga manok nga gipanghatag, o ang mga manok nga gipamaligya, katuperting dagko abat pertis ang baratuha, ako mo ginangulo ato. No? So ako atong inisyatibo, kauban ng amo ang kumpanya, nga Ali Agri, niya, makahinumdum manggod ko, ana, manggod, mingunong mga tao nga, ikaw dito si manok. Ano ba nung kog manok? So, maunto siya ang gilabel sa ko with our late Mayor Edgar Labella. Matungingin siya. Yeah, ari pa sa Pikas bahay ari sa kung tuo labang ta diri. So former SK Federation President. Former SKF President sa Cebu City. Nya karon magpapili isip konsehal si Ma'am Jessica Resh or Rish? Resh. So ikaw ma'am, unsa may what pushed you nga mo labang na mo mahimo na jung full-fledged nga kay sa una ex officio raman karon gusto ka nga full-fledged councilor. Una sa tanan, no, akong pasalamat nga na today higayon nga nakikimamat na ninyo, kinakalimot ko. Tita, thank you kaayo dito Malo. Attorney, salamat kay ninyo. As a Gors, tita. As a Mare, and as and of course, ako day ipahibaw. I'm just a former SK President sa atong syudad. And also, being a SK President, nilingkod po ta sa konseyo, 5 ka tuig. So, ang akong experience, dili lang just as a simple SK. Grabe ang knowledge and ang mileage sa akong experience. And with my experience, I see also a lot of opportunities to grow, especially also seeing the entire city. Because not serving only one barangay, but atong deserve kay ang 80 man ka barangay, north ug south gibisita nato. And daghan kay kog nakit-an nga opportunity to expand the service, and also now timely in my generation, we want also nga i-encourage sila nga mutabang sa gobyerno. Kay lisod kaayo kung kami sige lag og tan-aw, kung sige lag critic, but now I want to encourage all the young people, the generation of my age, nga karong panahon na let's help the government, and it's time for us also to work and also to give opportunity to young people right now sa ato ang syudad. We never know
maybe wala mi inana kadako nga pangan sa ato ang pamulitika diri sa syudad. Not a traditional politician, but you know, we're just giving an opportunity to anyone who will fight for what is right, and also some ideas nga pwede pa jud nato i-integrate karon sa existing program sa syudad. Agree ka na, Tony? Agree ko, ana. Pero ang nakadumdum ko sa una, Cons Resh nga murag sa BOPK ni siya, ma'am, no? BOPK ka sa una yan. Karon nakadumdum ko na kay siyempre nag-cover mi sa inyong election sa una nga grabe ka kuan kayo. Nya karon kuan kining what brought you to Team Rama? I think a lot of my fellow workmates also, or party mates before, kay curious said why, no, even some people nga nakasubaybay asa kung gikan. To be honest, I'm coming from BOPK family. I ended up, di na to ignon, independent mo ko ni end up, but just there's a crucial situation during 2022 that end up na, you know, I don't know where to go now being an independent. But luckily to me, there's a blessing also. When the door is closed from some group, there will always be another door who is willing to give me an opportunity to open for my stage siguro no ating nun. But with that no ako lang express ninyo during 2022 at 2021 2022 until to the last stretch of my service for 2023, Mayor Mike Rama really helped me. No pressure in political tawag na political allies or ganahan sila nga mobalhin ko just to support my federation. He just push me na i-achieve unsay damgo jud sa kabatan-unan. And with that no, seeing from mayor nga gitagag importansya ang kabatan-unan, especially me nga wa man koy inana kabugaton siguro in my personal lang, but yeah, it gives me an opportunity, and he asked me to run. Seeing my work in the youth sector, we achieved during his support 80 youth centers sa tanang 80 ka barangay, and of course we also provided ordinances to protect it. Dito na ko nakita nga there's an opportunity for me to work together and be part of the family of Partido Barug, Team Rama. That's why now na ako diri karon. Okay, ikaw yun imo dyan na. It's actually common question, okay? Most of those nga atong mabisita diri, di ba nato ikalimod, gikan pod og BOPK or once we're supporters of BOPK. So, samot na niron atong sunod, di ba? Bibitaw. Kani atong sunod nga kanang pangutan-on sa no? Is kuan tapad ni. So, bitaw kani si Konsehal Rex Milan, kapitan karon sa Kalubihan, no? Active sa ding sports. Unya, dira sad ko mahibong kay in politics man good, we all know. Daghan man gyud mga panghitabo ug development sa mong kinabuhi nga maabot ka din ha. Pero kaniya kay taas ni gyud kay ni pangan silang partido, giingon kong Mayor Mike pag-arip Partido Barug Bagong Subo Team Rama. Nya Kaprex ay Konsehal Rex para maanad sila. Konsehal Rex Milan. Unsa man sad ang imuhang tunol sa katawhan sa Norte Distrito nga serbisyo kung palaron ka? Una sa tanan, may buntag na ito pag-usap. Salamat Mare, attorney. Sa higayon gyud nga hisuroy mi dinhi, no? Unya upuhon na palaron ta sa kung gikaingon pa nga sa 29 na ko katuig nga pagpanerbisyo sa imong gikaingon Mare nga kabats gyud ag SK hangtod karon dili na ko bag-o ang panerbisyo, no? Kay isip amahan sa barangay dili gyud lalim, no, nga muda kang barangay kay ngano man ug naa ka sa syudad puhon ug unsay problema sa tagsa nimo ka barangay kay bawo na man gyud ta mga kaigsuonan, no? Kay for 29 years grabe kung dili ka kaalyado sa mayor, imong request dili gyud dayon nimo makuha dayon, no? Kay ngano man gipamuliti ka man kay dili nimo ka aliado. So unsaon na lang ang mga katawhan, basic ra kaayo, no, mo request ta o palimpyo o kanang drainage, dili man ko saktos kahimanan pero dili man mada o mano-mano
no? Kailangan magyud nato gikwipo. So muna bitaw mubaha ang kulon, barangay dayon mo'y pasanginlan kay wa ta mo trabaho. Okay, muhabi ng barangay. Grabe, tinuod na, di na ko ikalimod, labi na ka ng kulon gyud kanang dool sa 138, Yes. Kera. Muagi na gud ang kukal yung shipping lines nila. Sansyangko Kap. Ako. Hala, nitingog ang gikan og Freeman. Oh, so kana siya. Kana siya. Basic ra mo gyud kay na no, nganong ato manglangay-langayon, no? Kami bisag unsa basta kutob lang, no? Kay kami amahan sa barangay kay bawo na gid mi nga unsay tag-sa nga problema. Kada barangay ma-address gid na mo. Dili na to angay-langay-langayon. Kutob nga kung madali mas labing maayo, no? Muna nga mura sad na akong mahatag ninyo nga assurance nga puhon ug data sa syudad dili na to lisod-lisoron kada unsay hangyo sa tagsa na to nga barangay. And I think one thing in common ani nilang upat no is puro sila na experience sa barangay, which to me even before sa atong programa I've always been very firm in the belief nga mas mo pabor ko og mga maglingkod sa katungdanan nga dunay experience gikan sa barangay kay mo gyud nakakita og nikamas og tinuod sa mga problema sa mga tao. So karon kaning sa atoang politika din ginato kalimod pertigyong daghanang ng lansa road perti sa gyud ninyong daghana. Para buyag. Para buyag. Kanang ubay-ubay 31 ka mga konsehal. Oh, so kanang kamo sa inyong tagsa-tagsa ka mga pagsuri-suri kumusta man pod? Bisag kinsa ninyo ang upat. Inyong experiences. So far, as a first timer gid no, di man ako'y kalimot sa 19 barangay hinoon, dugay-dugay na gid ta. Pero wa sa ko'y pangan nga gisundan diya sa City Hall. Kamas gyud. Mga pagaw, mga lagom, okay ra. Pero ako sa kay na akong pasalamat nga sa among kahago ug sa akong kahago ni bunga gyud no. May uban nga nakaila na sa gyud in town no. Hilabi na sa mga dagko gyud kay nga barangay no. Mo bitaw na akong giingon nga kinsa ray nakaila nako, pormero wa gyud tayo mangisa. Pero sa kadaghan nga sige na mig balik-balik. Daghan na gyud no. Muna nga usasan nako ka ug unsay dangata na to ani nalipay lang ko no nga sa atong pagpaningkamot usab nga nailhan sa gyutas nas mga katawhan. Kamo cons. Okay, Kap, attorney. Ako sa tinud-anay, bisan to do 15 ka tubig na ko nangalagad sa barangay Lahog. Dili gud ko makaingon nga ubay-ubay na ta o di popular ta no sa Cebu City. Do pipila ni ka eleksyon nga ako ang naagian, first time ko nidagan sa Dakbayan. Pero dako na kong pasalamat kay dili man tanan giatagan sa kay gayunan nga maapil og usa ka lehitimo nga partido. So ako dako kong pasalamat ni Mayor Mike Rama, ni Vice Mayor Don Hontiveros, ug ni Congressman Franklin Ong ug ingon man sa kinatibuk ang kausa sa Partido Barog Bagong Subo. Team Rama ngano tungod matag usa na mo doon naman may mga barangay nga diin kami popular pod nga makaingon mi among baluarte. So base sa virtue nga amo ang gituman sa maong partido nga magtinabangay sa usag-usa. So far amo ni siyang gibuhat hangtod karon mao na paspas ang integration kung maghisgot kag popularidad. O di ta kaingon nga daog na no pero maghisgot ka pagsugod lang namo og ang karon dako na kay diferensya tungod na sa among hiniusa nga pagtinabangay sa partido nga usa ra gyud tumong namo wa gyud mi tagakay matag usa ug unya karon amo nang nakita kay matag suroy-suroy namo na namo gyud mo tawag sa among mga tagline no si Jessica fresh na fresh, si Rex Milan idol Rex Milan ya si Mian Agipo ang serbisyong nagbaga-baga. Kini sa ninyong alagad. Ganina manok karon gabaga. Oo, nagbaga-baga man siya. Isugbaman. Ya kini pod si Titing Biton ang numero 7 sa balota, mao po ni ang kahayag sa bituon. Mao na siya karon sa kung imong kinatibok sa kinatibukan mapasalamaton kay ko sa mata ko sana mo nga ni-contribute good. Hopefully sa among hiniusang kadaugan karon maabot pinili ay sa 2025.
Gahi kay ni si Cons Beto na bisan pag dili nimo malyado imong kapitan bisag unsaon lusot gyapon. So so kani sad si Cons Mayan kanang unsa man sad ang experience for you, especially kan kas barangay na kay mga sectors unya sa imong pagsuri-suri kumusta man po? To be honest, attorney and caps dusil uyaak. Lisod kayo yun. Kay isip lagi pinakaunang trans no nga nidagan karon. Ako di unang nakahilam o sa tanang bugal-bugal, pagpangutana nga nung naibayot lagi nagapil-apil karon kalabad akong ulo. Pag yung data ka ng kuan kanang socially accepting of mga ingon ani? Actually, kung miingon man ko ta gidawat ato sa katiling ba, no gidawat na gyud ta. But bag umanggod as the first lagi nga nisud karon sa syudad, do gikupta na akong 80 ka barangay nga sektor sa LGBTQ, pero pag suri-suri gyud namo, daghang jud wa pa kaila no. Except lang ani ako mga kaigsuonan nga mga bayot og tumboy nga nakaila. But some of them ang good mutago pa. Dili good nila i-express. Well, aside from that kanang karon manggod dili mo nato ika-deny no nga daghan gyud ang gituok. Dili gyud sila pwede mo express mo out to support me or to support us tungod kay aduna gi restriction nga giingon sa ilaha ba. Labi na ning ayuda o dagmasla no. Daghan kini gam ani nga maingon na ni ako mga kaigsoon mo text mo chat nako says should dili mi paatik o di lang mi magpakita tungod kay matangtang ni sa ayuda ngun ana nahitabo bitaw na attorney kato nagpag-gather ta sa atong sa among sector di ba dito sa Rama compound nga it was just merely a gathering nga magkaipon mangaon ana ba nya giingnan man nun ang ako mga kaigsuunan nga kung adto dito sa Rama compound tangon sila sa livelihood program which for me is unfair kaayo kay di maguna ilahang kabawta di na ilahang kwarta but nganong aduna may threat nga ipagawas no so dito medyo na shaky ang support sa LGBT until nidagan ang pipila ka adlaw naka-rely siguro ni ako mga kaigsuonan nga si Mayor Mike Rama gyud ang suportaran kaya siya gyud ang singgit ug ang tinuod nga mayor ning ato ang Cebu City. Okay, last before ta manamilit no si Cons Jessica kay kumusta man sad although I think nakagkaila no as kanang SK before but kumusta man sad karon nga nanagyud ka dito sa North District nagsuri-suroy? Actually, to be honest, pagsugod, same with my fellow candidates and family, no, na igsugod jud namo dagan kay wa pa kaila. And I don't think na it's a negative impact to our group, but the moment that we carry the group's name, like Partido Barog mi, makaingon siya, kamo di gipili nga suportaan ni Mayor Mike Rama. So I'm very humbling kayo ang experience every time we go down, handshaking, pulong-pulong, maminaw sila namo, they open their minds nga kana ganing nay bagong candidates ang partido ni Mayor Mike Rama. And again, going down, malipayon kay me kay accepting kayo ang katibukang katawan sa atong syudad, especially now that they really want us na mahibaw-an or kana makaila sila namo. So karon ako lang jud ingon nga in every challenges that we encounter, there's always an opportunity for us to shine. Kay, like for example, sa giingon ni Konsehal Titing Biton, ilado siya sa Barangay Lahog. So iya sa ming gi-introduce sa Barangay Lahog nga gi-welcome pud mis katibukang Barangay Lahog. Sama pud ni Konsehal Mayan Agipo, Barangay Hipodromo, and of course in the entire federation sa LGBTQ kay Kapa Rex Milan, Idol Rex Milan sa kabarangayan mo lang siguro niya na hisgot, but he's also part of the board of directors sa ato ang ABC, which is the link to all the barangay captains nga iya ming gitabangan sad nga mailhan. And of course in my avenue, in my link, of course I also help everyone to be part nga mailhan sad sa mga youth sector nato. And with the mechanics or the lineup nga gihimo ni Mayor Mike, nindot kaayo kay sama sa imong giingon Kap at Tita Malu na ang kabarangayan nga experience siya nako kayog impact when we go down kay ma-feel nila nga aware and kabawsad mi sa situation sa each barangay nga among naimamat. Thank you kay ninyo for dropping by. Cons atong pasugdon si Cons Beton imuhang panamilit, shout out ug uban pa sa greetings sa mga nagtan-aw sa inyong supporters.
Thank you, Kap. Attorney, kung sa katubukan akong grupo, shout out sa tanang lahoganon, sa ako ang kaparintihan sa Tibok Cebu City North District. Daghan kayong salamat sa tanan nga suporta kada barangay, labi na gyud sa mga barangay nga among nasuruyan. Og ako lang ipaabot sa tanang mga Subuanon nga mag-amping ta kanunay og naghinaot ko nga karong umaabot pinili ay atong i-exercise ang atong katungod unya dili ta kinahanglan magpakurap sa bisan kinsa man nga mga tawo nga mudunol nato ni bisan unsa diha. Kay kining kaugmaon sa Subuanon dili lang ni kay para sa tuwa kundi ang lang kundi sa atong mga anak ngadto na sa atong anak sa mga anak. Ug kaninyong tanan daghang kay salamat. Ug unsa man gali dangatan ning umaabot pinili ay nanginaot ko nga safety tang tanan. Mayong adlaw. Thank you. Thank you, Cons. Cons Mayan. Daghan kaayong salamat sa kahigayunan nga gihatag ninyo kanamo karon, attorney and Kap, sa mga Subuanon nga nanaw karon, no. Isip ang pinakaunang trans woman nga nidagan karon. Hinaot ko nga ato na untang ablihan ang atong kasing-kasing, atong panghunahuna nga dawato ninyo nga mahimo ninyong city councilor ang pinakaunang bayot karon 2025, no. Hapit na gyud ang Mayo 12. Yung maong gini akong gitawag nga adlaw sa kagawasan wherein ato ng usbon ug atong bag-uhon ang klase sa pagpanerbisyo ning ato ang mga nanglingkod karon. Hataga na to very colorful kaayo nga serbisyo diha sa inyong mga panimalay, diha mismo sa inyong mga kabarangayan. Kay kami mismo once elected, dili lang kami makita niyo sa City Hall, but makita mi ninyo diha sa inyong kabarangayan nga mobisita. Di lang kay fiesta tungod kay naeletsyon, but mobisita kami tungod kay kamo ang among-amo nga nagbutang namo sa posisyon. Daghan kayong salamat, Barangay Hipodromo, sa akong pamilya. Mama, artista na ko. Numero 2 sa balota sa serbisyong nagbaga-baga kini sa Agipo Mayan. Salamat. Thank you, Cons. Cons Jazz. Kita, of course, thank you so much ninyo sa opportunity, attorney, and to all nga naminaw sa atong programa. Mayong adlaw ninyo. And again, this is Jessica Pontanaresh, number 30 sa balota. Akong dakong pasalamat sa among pamilya una, sa pamilyang Partido Barug Bagong Subo Team Rama sa oportunidad nga nihatag og higayon nga tagaan og tingog ang mga kabatan-unan ug labi pa jud among tagaan ug dakong importansya ang pagkabot sa damgos mga ginikanan nga naa na jud saktong edukasyon sa kabatan-unan ug labi pa jud sa kabatan-unan nato nga nagdamgo nga tagaag edukasyon ang ilang kaugalingon mao nang serbisyong palapdan labi pa jud sa atong kaumaon nga dagko kaayo nga fresh kung damgo sa atong syudad. Again, sa akong pamilya, pwede mo shout out po. Sa pamilyang Pontanar, salamat kaayo ninyo sa inyong suporta ug labi pa jud sa Barangay Capitol side sa inyong pag-welcome o paghatag og importansya po sa atong suporta sa barangay. Again, thank you ug maayong adlaw kanatong tanan. Thank you, Cons. Cons Rex Milan. Mare, thank you, attorney, thank you gyud kayo, no, naabot yun mi dinhi, nagsamok-samok ninyo sa inyong programa. Nga, shout-out lang ko una sa mga taga-barangay Kalubihan, may buntag ninyo diha, may adlaw, hinaot nga amos mga kapiskay, no? Sa inyong mga uan diha sa tagsa-tagsa nga panimalay, o sa tagsa-tagsa niyo nga mga pamilya, o sa akong pamilya, no? Daghang salamat sa inyong suporta, and una sa tanan, dako pasalamat sa kitasan nga gihatagan tag opportunity nga makasuway aning pagdagan sa atuang dinhi sa atong siyudad sa Sugbo, dinhi sa Norte Distrito, o hinaot nga inyo exercise ang inyong pagbutar, gawas gyud mo mga kaigsunan, and hinaot nga dili mo mahadlok, no, kay naiuban gyud sakto nang gikaingon nga magtago-tago, no, kay mahadlok na makit-an ay mong padaan na gulat ra gyud na ug unsay naa sa inyong kasing-kasing mao gyud taon inyong sundon, no, kay tagsara ta masayop kausara ka adlaw kana rapid sa 12, no, masayop ta kausa mag-antos gyud tag tulo ka tuig unya magbagulbol dayon ta mo na nga hinaot ayaw ninyo kalimti ay, no, numero 23 sa balota. Kini inyong ubos nga higala, si Rex Idol Milan, basta Milan, anda mo atiman sa tanan. Maing buntag ug maing adlaw, amping ug amputa kanunay. Salamat kayo ninyong upat for dropping by. Unya,
So di pa ta manamilit at sa ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ano yung pulong o kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwat sa dalang ko. Ang buruganan sa simbahang Katoliko nagpabiling nga ligon o supak sa abortion. Hanto dining atong siglo karon way bisan usa ka Katoliko nga tradisyon nga nagtudlo nga gitugutan ang abortion. Dunay daghang pulong diha sa balaang kasulatan nga naghisgot sa kamahinungdanon sa kinabuhi sa tao. Sa Jeremias 1:5 nagingon ang Ginoo, sa wala ko paghani ikaw lalanga, ug sa wala pa ikaw matao, ipili ko na ikaw aron memong propeta alang sa kanasuran. Kini nagpasabot nga ang may katuyuan na ang imong pag-abot dinhi sa kalibutan. Nagiplano ng daan sa Ginoo, sawa ka pa matao. Ang mukutlo o kinabuhi pinagi sa abortion nagguba sa templo sa Espiritu Santo o kini usa ka dakong sala. Ang Revised Penal Code nag-ingon nga ang abortion usa ka matang sa krimen o silutan ang makalapas nini. Ang simbahang Katoliko mosuporta sa kagamahanan sa bisan unsang maayong tinguha alang sa katawhan. Ang gisupak nini mo ang mga pamaagi nga gamiton alang sa pagplano sa pamilya. Kay kini maisip man nga usa ka matang sa abortion. Mao kini ang pulong nga maghatag kaninyo giya sa inyong kinabuhi. Magampo kita kanang samahan sa anak sa Espiritu Santo. Nagitong amahan pagkadaghan sa mga naghimo nining maong sala. Sila nabutaan sa kamaturan. Hinungdan nga gibaliwala lamang nila ang butang nga makapahimot kanimo. Amo silang giampo aron nga makaamgo sila ug mangayo pasaylo kanimo. Bukha ang among mga mata sa kamaturan ug lamdagi kami aron makita namo ang imong kahayag. Kay dili kami buot nga madala sa lingla ug mahimo ug butangan dili makahimot kanimo. Hingtanan lang ito nga mga namong gipangayo pinagi sa imong bugtong anak kay Jesucristo. Amen. Samahan sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa dalang ko. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos sa itong tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Thank you Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Thank you Sir Danis Tabar, mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Jo. Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond, Sir Bruce ug Sir Ferdy, salamat. Salamat sa iyong papakiguban. Ako si Maluy Nocando Tabar. Si Attorney John Destacamento. See you tomorrow sa programang Hello Cebu. Mayong Buntag, Pinoy. God bless us all. Hello Cebu, mayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan.